Lord. Linisin mo po, Lord, ang muli ng pagkatao. Upang ang matulog, Lord. Puri, magpasalamat, Lord. Hallelujah. Lalo na magdala ng iyong mensahe, Lord. Bigyan siya ng knowledge, ng wisdom, Lord. Na ikaw makikita, Lord, sa harapan namin, Lord Jesus Christ. At ang bahagi niya, Lord Jesus Christ, ay mabuhay sa ating puso, sa ating isipan, Lord. At ito, Lord, ang aming kapay na mamuhay na ayon sa iyo, pagkakapay, Lord Jesus Christ. Hindi namin ito magagawa ang wakto na sa ating buhay. Salamat, Lord, sa paggagawa mo po sa amin. Pagsumbay tayo na nakalagay kami sa amin, Lord, na takaw ng aming sa iyo, Lord Jesus Christ. Hindi namin ito magagawa kundi sa tulong mo, Lord Jesus Christ. Salamat, Lord, sa oras na ito, Ama. Masayani po kami na hinahanap ng banal na Espiritu na siyang panguna, Lord, sa gawain ito, Lord. Nalalabas kami sa bahay, sa tuwan, Lord, sa tanong bahay. Bago lang mo ng ganap ang saya, Lord, sa aming buhay, Lord Jesus Christ. Ang lahat, Lord, na pagpapasalamat at pinagkatiwala namin ang aming gawain sa iyong banal na pangalan na makapangyarihan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen! Hallelujah! Amen! God is good all the time. God is good. Patuloy tayo at patuloy ang tumawag sa ating Diyos na buhay. Sumayaw po tayo. Sumagat po tayo balik sa ating Diyos. Patuloy pa ang pagkakas kayo lamang. Yung mga kapangyarihan, mapagkailan na ang pag-ibig. Ang pag-ibig mo'y sa kanila man. Pagkat di ka na mabago, mapagkailan man. Hanapin ang pag-ibig, ika'y ating kasapagig. Ngalan mo'y sasagitin. Pagkat pag-ibig mo mahal, mahalaga sa atin. Sa gitna ng kalusugan, ika'y matutulungan. Masasalamatan ng pagkailan. Amen! Ang iba natin tuloy! At tutuloy para sa pagkain at buhay na pangalan. Yung mga kapangyarihan, mapagkailan ba ang pag-ibig mo sa akin? Ibig mo'y sapat sa akin. Ang patuloy na pagkakabot, pagkat di ka na babago, mapagkailan ba? Ika'y atin, ika'y ating kasapagig. Lord, mo'y sasabitin. Pagkat mo siya, mahalaga sa atin. Sa gitna ng katakutan, aning kapulisan ng ating Diyos ay kapulisan. Pagkasalamatan ng pagkailan, ika'y ating sasabihin. Ika'y ating sasabihin. Ngalan mo'y sasabihin. Pagkat pag-ibig mo siya, mahalaga sa atin. Sa gitna ng Lord, ika'y magpupulihan. Pagkasalamatan ng kailanman. Pagkasalamatan ng kailanman. Pagkasalamatan
Ikaw at ikaw ay ano ang sitwasyon natin ngayon? Wala na sili lang yung ano. Wala na kung wala ng pag-asa. Arawan ng kasiyahan. Arawan ng kagandahan. Arawan ng Diyos. Arawan ng Diyos. Arawan ng sasamahan. Arawan ng bitiwan. Arawan ng Diyos. Arawan ng Diyos. Ano ba maging panahon? Ano ba magkakataon? Ano ba maging sitwasyon? Ika'y bubuli. Ano na maging panahon? Ano ba maging panahon? Ano ba magkakataon? Ano ba maging sitwasyon? Ika'y bubuli. Ikaw at ikaw pa rin. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, wala katulad sa'yo. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad. Ano bang maging panahon? Ano bang magkakataon? Ano bang maging sitwasyon? Ika'y pupurihin. Ano bang maging panahon? Ano bang maging panahon? Ano bang magkakataon? Ano bang maging sitwasyon? Maging sitwasyon. Ika'y pupurihin. Ano bang maging panahon? Ano bang maging panahon? Ano bang magkakataon? Ano bang maging sitwasyon? Ika'y pupurihin. Ano bang maging panahon? Ano bang maging panahon? Ano bang magkakataon? Ano bang maging sitwasyon? Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Yes, Lord! We worship you. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you for it. Ano mo ba ang sitwasyon ng aming buhay kami, Panginoon? Patuloy kami naglingkod sa iyo. Mananatili kami sa iyo, Panginoon. You are worthy to be praised. You are holy, holy, O God. Salamat ng Diyos. Salamat ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa aming pagdaan. Salamat ko sa pagdaway mo sa aming Lord. Ano mang sitwasyon ng aming buhay, may mga pagsubok man, suliranin, problema, Panginoon. Hindi kami mawala ng pag-asa, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos na kapatid. Worship you, O God. Salamat sa Diyos. Sing song of ages to the Lamb. All before us, all will believe. But sing song forever. Your name, yes, Lord, yes, Lord.
Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and position. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high. You are holy, holy forever. Yes, we'll sing this song. We'll sing this song forever and amen. And the angels cry, holy. What creation cries, holy. You are lifted right now. Holy, holy forever. Jesus, we sing. We sing. Holy, to the King of Kings. Holy, you alone will speak. Holy, holy forever. Yes, the highest voice. Your grace, Lord, stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above all, and the angels cry, holy. Creation cry, holy. You are lifted high. Holy, holy forever. Your people, yes, your people are holy to the King of Kings. Holy, you alone will be. Holy, holy forever. Yes, Lord, you are holy, O God. Your name is the highest name, O God. Thank you, Jesus. We worship you. Patuloy kami kumawag sa iyo, Panginoon. Hindi kami magsawang pagpuli sa iyong pangalan, O God. Because you are holy. You are holy, O God.
Thank you for your goodness. Thank you for your goodness, oh God. Lord, this is our Lord sa aming buhay. Oh, we love you, Lord Jesus. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days have been held in your hand. The moment that I wake up, till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Oh, my life you have been faithful, my Lord Jesus. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. I love your voice. You have led me through the fire. In darkness, you are close like no other. And you as a father, I know you as a friend. The goodness of my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness, your goodness is running out. Every day. Your goodness is running out. It's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. All my life, all my life, you have been faithful. Yes, Lord, you are so faithful, oh God. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, yes, Lord. All my life you have been faithful. Yes, Lord. Thank you, Jesus. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
Napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos na walang tinatanggi. Diyos na walang katulad. Noon, ngayon, magpakailanman, ikaw ang aming Diyos. Hindi kami magsawang magpuri sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw ang aming Diyos. Salamat. Ano ang mga sitwasyon ng aming buhay, Panginoon? Mananatili kami maglingkod sa iyo, O God. Mananatili kami maglingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. You are worthy to be praised, O God. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin. Salamat sa mga biyaya mo, Diyos, sa buong isang lahat sa society. Salamat po, Diyos, sa lahat. We worship you. We honor you, Jesus. We give you all glory, honor, and praises and adoration. Palakpakan po natin ang Diyos na po. Amen! Hallelujah! Okay lang. Bless po ba tayong lahat? Amen! Yes, sige nga po, muli po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hari Diyos na mga Diyos. Amen. Okay, kung bago po tayo mag-proceed sa ating program gusto ko lang po sanang tawagin ang ating mga guests. Ito po ay galing pa talaga sa Taguig. Ayan. Sige po, tawagin po natin si Pastor Dan, Pastor Benny, si Father Quezon, si Pastor Jerry, and siyempre po yung si Pastor Edward. Since po last month po na meron po tayong appreciation month, meron po munting handog ang ating isang member po, si Sister Leia po. Sige po, punta po na si Father Quezon, si Pastor Benny po, si Pastor Edward, Father Quezon. This is also for welcoming po kayo. Ayan po. Sige po, palakpakan po natin muli ang ating Panginoon sa buhay ng ating mga pastor po. Ayan po, ayan. Welcome po sa CCNC. Thank you po, thank you very much po. So, let us proceed po sa church history by Pastor Jerry Estera. Isa pong mataas na palakpak para sa Diyos sa buhay. God is good. And all the time. Praise the Lord. Sa anim po na taon na anibersaryo ngayon ng CCMC. At ito po yung taon na grabe po yung batin ko. Pero ito po yung kapalit. Masaya-masaya po ako. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Masaya na napapait. Kaya nadala ng pamilya. Hindi po, palagi akong may battle, silent battle sa buhay. Pero ang pinagpapasalamat ko tayo sa kabila ng lahat. Madalas po akong gustong bumita. Madalas po akong gustong mag-give up talaga kasi yung pagsubok sa buhay, kasi isa na kayo sa ating church history. Pero po, masaya po akong makita kayo. Amen. Kayo po nagpapalakas sa akin. Amen. Kayo po ginagamit ng Panginoon para ipakita sa akin na magpatuloy na lang. Makita ko po kayo, bawat isa sa inyo nandito. Masaya po ako. At parang sinasabi sa akin ni Lord, may mga batil naman. Nandiyan, nakita mo. At aming pangarap po magkaroon pa po ng Luther Church. Ito ang ating ipinagpipigay ko sa kabila ng batil. Hindi ko man ma-equate sa inyo. Siguro yung iba sa inyo alam.
everyday talagang mabigat po. Pero po, naniwala po ako ang lahat ng ito ay may kapalit. Itong taon na ito po yung grabing pagsubok ko sa buhay. Pangalawang mabibigat na pagsubok. Kagabi nga lang, grabe ang pagsubok. Salamat sa Lord dahil masaya pa rin tayo nagpapatuloy. Salamat sa inyong lahat. Dito sa Pasupini, lahat sa lahat po kayo, taga-NUJ, kaya ako napapayak kasi nakita ko kayo muli, kasama ko kayo muli. Ang judge na pinanggalingan ko po sa kanya, mga kapatira ko nandito. Salamat sa lahat. Salamat sa Panginoon. Okay, so ipagpatuloy ko po kung bakit kung kailan nagsimula ang PCC, Teresa Christian Mission Church. Una, inilagay na ni Lord sa aking puso yung desire na maglingkod sa Kanya. Bago pa lang ako sa Panginoon, meron ng dito sa aking puso na gusto kong mag-serve na mag-handle ng mga mananampalataya. Bago pa lang po ako noon. Then dumating po yung mga ilang taon ng pagiging Kristiyano. Pastor Billy nag-pray sa akin. Kaya tumibay po yung ating pagiging Kristiyano. Then nangarap po ako na lumipat ng tahanan dahil galing po kami ng Taguig. Kukuha ako ng tahanan, sabi ko lang po saan mo malalagay, doon ako mag-ilaw. Madalas akong managinip na may mga taong katulad ninyong nakaupo na ganyan, na naghihintay, na ako daw yung hinihintay na mag-preach. Ilang beses po yun. Then parang probinsya ang lugar, parang ng mga tao. Parang ganito ang sitwasyon ng province. So, talagang nangyari po. Then, nag-start po kami ng katapusan ng October 2019. Una sa bahay namin. So, ilan lang kami. Dilima muna kami. Andyan, salamat sa Diyos, buo kami ngayon. Nagsisimula. Dahil dyan, yung magkapatid si Sir Apo, si Sir M, Sir Mini, Sir Hubert, yan mo rin sa bahay. Then, next, sumunod na linggo, dumating yung nabaro sa pamilya. Lahat po sila, halos kumpleto lahat. Andun yung mga matugang, pumunta rin sa bahay bilang suporta. Nung ako kasi po, nung ako po ay nagkaroon ng hangaring pagkaroon ng church. Ay kinonfirm din naman ni Sister Marilu. Sabi niya, Pastor, pag lumipat na tayo ng Cavite, dahil kinakuha din sila ng lote dito. Sabi, pag lumipat na tayo sa Cavite, Pastor, magawain tayo, magsimula tayo sa garahe namin. Sabi ko, pangarap ko lang yun. Pero meron nang kinukonfirm ng leader na may gawain mangyayari. Then pinakita sa akin ang nagkaroon sa pamilya ng pag-aawit, meron ng drugs, meron ng hindi pa. Magsimula tayo. Then dumating ko yung November 2. Ito ang anniversary natin. November 2, official na simula doon sa bahay ng Sister Mario. Doon na kami sa sala nila. Hindi pa tapos siminto pa lang ganyan. Wala pang tiles. Doon kami nag-worship. Medyo dumami na kami padami. Then nung mag-open kami, dumali si Sister Rochelle. Kaya nakita ko sa tahimik lang panahon na yun. Kaya sabi ko ba, gusto mo ng paggamit ko yung papaawit. Hanggang ngayon, gusto ko ng paggamit ko yung Rochelle. Kaya doon po nagsimula ang CCMC. November 2. Ayan. Then, padagdag yung mga tao, meron din maalis, kasi nilipat ng tirahan. Yan. So, nagpapasalamat daw kay Lord na ito pong church na ito ay kanyang hinayaang i-handle at naglagay siya ng mga leaders dito po sa Philippines. Salamat sa Diyos na after 2 years, dumating naman si Pastor Edward after 2 years na kami ay napang
Yung nga po, doon na po nagpapatuloy ang gawain ng Panginoon. Then lumipat kami rito. Tatlong taon na tayo dito, dalawa. Tatlo. Tatlo. So, eh, kaya yun po, talaga po kapag nasa puso mo yung hangarin mo papaglingkuran si Lord, ipapagkaloob niya sa tamang panahon. At sa natutunan ko po dito po sa pag-handle ng church, hindi po pala biro. Nalala ko si Pastor B, hindi pala biro. Ngayon ko po nalaman na napakahirap, hindi pala madali. So ang aking papasalamat, ang CCMC nagsimula na ito na pinahandle ni Lord, pinapapasalamat ko up and down, may mga challenges, may mga troubles or pagsubok sa buhay. Patuloy kong ginagabayan ni Lord. Ako at ganoon din po yung mga leaders. So, lahat ng kapatiran nandito ngayon. At nung nakaraang buwan, dumami yung mga bata. Ayun o, nandiyan sa labas, mga nakayilo. Dumami sila. Doon may ginamit din ang Lord, may pinadala din si Lord ng mga alaga sa mga bata. So parami ng parami. So parang, kumbaga, habang ako'y nanghihila, sa ako naman nakikita na may nagiging sa akin, nagpapalakas sa akin. Kaya ang dami na hindi ko nila. Kaya nagpapasalamat ko sa Panginoon sa kanyang, ito po yung CCMC na ito na kanya pong niloob na i-handle po. Kasama po kayo. Of course, si Lord ang lahat ng bida sa lugar na ito. Sa buhay na kung wala siya, wala naman tayo. Amen. Kaya si Lord talaga po ang lahat ng nagbigay ng lakas, ng loob, para magpatuloy ang gawain ng CCMC. Yun lang po, doon po nag-start ang CCMC. Sa ilang tao, dumento nagpapatuloy aming matao. And sabi ko kay Lord, habang kami nabubuhay, maglilingkod kami. Ano ang sitwasyon namin, magpapatuloy. Papasalamat kay Lord sa kanyang kabutihan sa ating lahat. Yun lang po, maraming salamat. Pagkatuloy. Amen. Yun, wala po talagang imposible sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Ako po ay isa rin pong witness dito sa CCMC kung paano po talaga siya lumago. Dati po naalala ko, kasi ito lang po talaga yung church, parang kalahati lang po ito nun eh. So ngayon po, talaga pang lumaki na at dumami na rin po tayo. Tayo po pagkakasama ngayon. At sobrang po ako nagpapasalamat at proud na proud po ako sa CCMC at nakarating po tayo sa 6 years. Amen po ba? So, syempre, ayun, dahil ang Panginoon ay talagang mabuti sa atin, no? At siya rin ang nagbibigay sa atin ng talent. So, ngayon naman, maghahandog po ang pamilya po ni Brother Christopher Lagare ng isang special number. So, praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ng Lagare family. Sige po. Magandang umaga po. Amen. Sa hindi pa po nakilala sa akin, ako mga pala si Christopher Lagare, kapatid ko niya, Ate Rochelle. Bale, nakatira din ako sa mga dati kay Ate Rochelle. Doon po ako nagsisimba na ito. Lakas tawar daily. Bali po, napunta ko sa Davao, ganun na rin po ako nag-asawa. At siyempre, yung maganda ko asawa. Bali sa ngayon po, mayroon po rin awis ko ito bilang isa sa lakas. Amen.
Saya naman. Tunay nga po na nabibless po tayo sa ating mga kasamahan. At tunay nga po talaga na blessing po talaga na ang pamilya po ay sama-sama ng bibili sa Panginoon. Amen po ba? So, ang ating first ministry po ay ang ating pamilya po. Amen po. At sige po, tawagin din po natin si Sister Daniela at ang kanyang mga friends. At sa isang munting auntie. Sino? Si brother. Wala masyadong init. Wala masyadong init.
Praise God. Thank you po, Sister Daniela. So, naman po tayo ngayon sa testimony by Sister Leia Navarrosa. Sister Leia. Magandang umaga po sa ating lahat. Matagal na rin na hindi ako nakapag-testing. Siguro taon na rin. Kasi na ako kasi nandun ko lang muna sa Pilipinas. Umpisahan ko at ang trabaho ko sa Tasmania sa bilang interview. June, itong year lang, na-fracture yung patient ko. Nakali yung braso niya. Tapos dinala na niya siya sa hospital. Hindi ko po expected na, masagip po siya kasi kung hindi ko siya understand, possible na mamamatay siya agad. Kasi dalawa lang kami that time. So, ang ginawa ko, kasi nagkala siya parang conversion. So, nagko-close na yung bibig niya. So, hindi ko alam na sign na pala yung meron siyang bone cancer. Tapos, nung dala niya sa hospital, nag-chill pa rin siya. Sabi ng ako ng doktor na, Ate Leia, huwag mo pigilan. Si Lola nakausapin kasi possible ko nadadira-diretso siya kasi nakitigil ko yung hininga niya. So, noong July po, na-confine po yung patient ko sa Bulasal University. Hindi siya ng prayer mo. Makayanan niya kasi hindi niya alam yung bone cancer. Pero meron na siyang thyroid. Meron siyang bukol sa liver. Tapos nung time na yun, ilang buwan kami sa hospital, sabi niya sa akin, gusto ko nang mamatay. Pero nung time na yun, hindi pa ako ready kasi malakas pa siya eh. So, hindi ko pa tanggap. So, nung hindi namin siya nilabas sa hospital, 2 months. Tuloy-tuloy po yung pagpupops niya ng dugo 1 linggo. Pero, yun po, nasa-blood transfusion siya. Humingi ako ng tulong sa iba, sa mga kakabay ng asawa ko. Kasi, mahirap pumanap ng dugo, which is, ano naman siya, kahit anong type. Kaya lang, sa panahon na yung hirap pumanap ng mag-donate ng dugo kasi mostly may mga maintenance. So, dapat kasi pag nag-blood
donor ka, wala kang maintenance. So, noong October po, doon po siya bumigay. Which is, hindi pa naman niya agad-agad na, hindi pa siya agad-agad talaga na binigla siya. Kumbaga, dinahandahan siya. Pero, araw-araw niyang sinasabi na, Leia, ayaw ko na mapagod ka. Naawa na ako sa iyo. Pero ako kasi nung time na yun, parang hindi pa ako ready. Kasi parang hindi pa sulit sa akin yung pagsasama namin. Nakonfine siya sa hospital ng 2 months. Nung time na nag-off duty ako, nabalitaan ko na lang sa mga doctors, nurses na nag-iwan siya ng last week para sa akin. Hindi ko pa expected yun na sa lahat ng pamilya niya, sa kahit kanino, ako po yung nabahagyan ng amanat galing sa kanya. So, hindi ko po expected ng mga panahon na yun dahil sino ba ako para bigyan niya. Pero lagi niyang sinasabi, gusto kong makarating sa bahay mo para makikita ko kung ano yung kulang sa bahay mo. Pero gusto ko siyang dalhin, hindi ko siya madala dahil may hagdan. Mas iniisip ko po yung kapakanan niya dahil baka mahulog. Siyempre, mas delikado po yun para sa akin. So ako po yung liable noon at anong mangyayari sa kanya. Pero gusto ko talaga siyang dalhin sa mga panahon na yun. Kaya lang hindi ko po akalain na tuluyan ako siyang sa hospital hindi na namin siya nilabas. Pero wala pa po akong idea na stage 4 na yung patient ko. Nalaman ko na lang po sa mga doktor. Kasi halos po kasi lahat na mga nangyayari sa kanya. Sa akin po, nire-report ng mga doktor. Tapos nire-report ko rin sa family. Yun nga po, ang sabi sa akin, stage 4 na siya. Tapos, yun yung pinakahuling sabi niya sa akin. Galing ako sa bahay ng boss ko. Pagbukas ko talaga ng pinto, sabi niya sa akin, pwede pa yakap. Pero hindi ko alam na yun na pala yun. Mga susunod na araw, tinawag ako ng mga doktor, nurses. May sasabihin ako sa iyo, pinalita nila sa akin kung anong iniwan ang pasyente ko para sa akin. Yung mga panahon na yun, hindi ako nag-expect. Hindi ko yung inisip na ganito, ganyan. Kumbaga, kasi ayaw ko umasa dahil syempre, pwedeng magbago, pwedeng bawiin. So, wala lang, trabaho pa din ako. Pero, noong mga time na yun, humihina na siya ng humihina. Ang lagi nang sinasabi, I love you. Ikaw lang yung nagtsaga sa akin. Kahit madami siyang anak. Yun yung mga time na hindi ako makadalo sa church kasi lagi nang sinasabi sa akin na pakiusap ko sa iyo, makaiwan na hanggang buhay. So, noong time na nagagabuhay na siya, noong time na yun, si Sis Apple, kumbaga nag-usap-usap kami sa chat, hindi ko expected na mga oras na yun, biglang bumagsak lahat yung vital signs ng patient ko. Galing sa blood, from blood po, tapos ako, sunod-sunod yun. Doon po ako humahagol kasi hindi ko talaga mapatanggap. Tapos nung mga panahon na yun, ang dapat pwede pa siyang ipa-blood transfusion pero hindi na po pumayag yung mga anak. Kasi may tendency na kahit i-blood transfusion mo pa siya, maaaring hindi natatanggap yung katawang dugo. So, nung pagkatigil po sa blood transfusion, doon na po bumigay lahat. Sabi niya sa akin, pwede na ba akong mamaalam sa iyo? Pwede mo ba akong tandahan? Kasi nung time na yun, natulog ako sa ospital, nagpa-music ako sa yung music na